Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer question. Bali, dito na tayo sa part 2 na galing sa isa sa ating mga followers na sinesend ito sa ating FB page. So, bali, ang pangalawa na dito ay dito na tayo mag-umpisa lang sa 35. Yung last na video ay until 25 lang, pero yung next na meron tayo na binigay sa ating isa sa ating mga followers ay nag-uumpisa sa 35. Lahat ng merong mga mathematics na exam ay maraming kahalintulad na yung mga ganitong style lang ba na question. So anyway, number 35. If one shares cost tag 8 pounds daw, so gawin natin 8 pesos. What is the cost of 3 1/2 shares plus 2 1/4 shares? Paano ba to? Kung ang isang share daw ay nag-cost ng ganito, so syempre lahat ng nandito yung mga shares na yan, ito yung i-multiply natin, yung 8 yan, yung 8 pounds. So therefore, ganito lang ang gagawin natin. Si 3 1/2, so pwede natin gawing yung 3 1/2, pwede natin gawing 3.5. Okay? So, 3.5. Bali, i-decimal natin. 3.5 na i-multiply natin kasi ang kada share ay 8 pounds. So, therefore, i-multiply din natin ng 8. Plus, kasi merong plus dito. Itong 2 1/4 gawin natin sa decimal, which is 0.25. So, 2.25 na i-multiply natin sa 8. So, ngayon, unahin natin yung multiplication dito. So, kayo na mag-multiply sa pinakadetalye nito. Anyway, 3.5 times 8, this is 28 plus 2.25 times 8, this is equal to 18. 28 plus 18 equals 46. So, yan na yung sagot dyan sa number 35. What is 1% of 10 pounds added to 2% of 100 pounds? Para mas madali, pwede nating baliktarin yan. So, sa lahat ng of multiplication yan siya. So, we have added to, so addition yan siya. Para mas madali, yung percent sign, pwede naman natin ilagay sa kabila. So, bali, 1 times 10%. Tapos, ito naman, yung percent ilagay natin dyan. So, 2 times 100%. Para mas madali. So, 1 times 10%, 10% lang din naman yan siya. So, therefore, this is 0.1. Tapos si 0.1, ada natin sa 100% dito sa 2, and that is 2. So therefore, ang sagot dito ay 2.1. Ganun lang siya kadali. Otherwise, kung gusto nyo yung isa-isahin talaga, bali si 1%, this is 0.01 na i-multiply mo sa 10. Tapos i-add natin yan sa 2% means 0.02 na i-multiply sa 100. Ganon lang din naman ang sagot. This is 0.1 plus 2 equals 2.1. Next, number 37. What has to be added to itong talagang ganitong klaseng tanong ay minsan nang lumabas sa mismong civil service exam. What has to be added? Ano daw i-add natin? Okay, let n para sa kung ano yung i-add natin plus 103 para ang total ay 2,171. Para makuha natin yung value ni n dito, since itong si 103 ay pang-add, dyan pang minus lang yan sa kabila. So therefore, ganito lang. 2,171 minus 1,003. So, 1 minus 3, kulang yan siya. So, mag-borrow tayo dito sa 7, magiging 6 yan siya. So, we have 11 minus 3, this is 8. Bring down natin si 6 at saka si 1, 2 minus 1, this is 1. So, ang sagot dito ay 1,168.
If 20 parts cost 1,000 pounds, how much is 5½ parts? Pwede mong gawin itong yung i-ratio natin, bali 20 parts over 1,000 equals kung 5.5, kung ilang part ba ito, let n para sa hinahanap natin, or ilang yung cost bali. Yung tanong, how much? So, ang hinahanap natin yung cost. Lahat ng denominator dyan ay cost, lahat ng mga nasa numerator, yan yung mga parts. So, mag-cross multiply tayo. Si 1,000 ay i-multiply natin dito. Then, itong si n ay i-multiply natin sa 20. So, we have 20n equals, this is 5500. So, para makuha natin yung hinahanap natin, since si 20 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. 5,500 divided by 20, or ilang 20 ba dyan sa 5,500? At ang sagot dito ay 275. Yan na yung sagot. Another way, if 20 parts cost 1,000 pounds, kunin natin yung per part. So, 1,000 divided by 20, and this is 50. So, bali, 50 pounds kada part. Then, how much daw kapag 5½ parts? So, i-multiply lang natin si 50 by 5.5, which is 275. Next, what is 1/5 less 1/15? 1/5 less lang din naman yan siya. So, ibig sabihin minus ba? So, 1/5 minus 1/15. Kapag makabasa kayo ng halimbawa na lang, A less than B, kapag ganito na less than B, ibig sabihin minus A yan siya. So, B minus A. Ang nandito, what is 1/5 less 1/15? So, ibig sabihin lang nito, 1/5 minus 1/15. Sa subtraction sa mga fraction, kailangan pareho yung denominator. So, hanapan natin ng least common denominator. Paano ba maghahanap ng least common denominator? Tingnan lang yung pinakamalaking value, si 15. Si 15 ba ma-divide dito sa 5? Yes. So, therefore, yan na yung least common denominator natin, 15. So, yung isa, kopyahin lang natin. 15 divided by 5, and that is 3. 3 times 1 equals 3. So, therefore, itong 1/5, pareho lang yan sa 3/15. Pwede na natin kunin yung difference, kopyahin yung denominator. Yung numerator, 3 minus 1, and this is 2. Ito na yung sagot, 2/15. Thank you for watching, and all I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Meron pa kayong abangan. So, may 3 pa tayo, and then next, meron tayong factoring trinomials. Thank you and God bless.